Max Protect formula. Helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Karaniwan ang pinag-uusapan ng marami, lalo na ng mga eksperto, ang mga benepisyo ng pag-inom ng sapat na tubig sa isang araw. Kabilang na nga rito ay ang pagpapaganda ng ating cognitive function, nakatutulong sa pagkakaroon ng sapat na lakas, good digestion, healthy skin at weight management. Ngunit sa kabila nito ay marami ring pwedeng epekto ang hindi pag-inom ng sapat na tubig ng tao sa isang araw. Bukod kasi sa dehydration na una nating maaaring maranasan, ay maaari rin pala itong mauwi sa pagtaas ng ating cortisol o ang stress hormones ng ating katawan. Sa isang bagong pag-aaral ng mga mananaliksik sa Liverpool John Moores University, nadiskubre nila na ang mga taong may low daily fluid intake na mas mababa pa sa 7 cups o 1.5 liters ng tubig ay mayroong cortisol response sa stress na 50% mas mataas kaysa sa mga taong may sapat na daily water intake. Ang naturang pag-aaral ay pinublish sa Journal of Applied Physiology kung saan nagkaroon sila ng comparative test sa dalawang grupo na may tig-16 na individual. Ang isang grupo ay umiinom ng less than 1.5 liters ng tubig kada araw, habang ang isa naman ay umiinom ng 2.5 liters kada araw para sa mga lalaki at 2 liters naman para sa mga babae. Monitored ang kanilang hydration levels bago isinalang sa isang stress test na mayroong surprise job interview at mental arithmetic challenge sa harap ng panels. Dito kinuhanan ng saliva samples ang participants bago at matapos ang test kung saan nakita na nagkaroon ng pagtaas ng cortisol level ang mga may hindi sapat na fluid intake. Base rin sa resulta, pareho namang grupo ang may parehas na level of anxiety at pagtaas ng heart rate sa gitna ng test. Pero ang mga underhydrated ang nakapagtala ng mas mataas na cortisol activity, ibig sabihin ay mas stress sila. Kaya naman patuloy ang paalala ng mga eksperto sa pag-inom ng sapat na tubig araw-araw, 8 baso o katumbas ng 2 to 2.5 na liters ng tubig kada araw dahil ang labis na stress din ay maaaring mauwi sa pagkakaroon ng heart disease, diabetes at depression. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Suspect sa paghahagis ng granada sa pagsalubong ng bagong taon sa Matalam, Cotabato, patay sa operasyon ng mga pulis. Manhunt laban sa 2 Koreanong pumuga sa Immigration Detention Facility sa Muntinlupa. Ikinasa. At antas ng temperatura sa bansa ngayong amihan season maaaring bumaba ng hanggang sa 7.5 degrees Celsius. Magandang hapon, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado! Sa detalye ng mga balita, maaaring sumampa sa 500 ang bilang ng mga naputukan sa katatapos na pagsalubong sa bagong taon. Ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, mahigit sa 300 firecrackers related injuries ang maaaring madagdag pa sa naunang listang abot sa 235. Sabi pa ng opisyal, patuloy ang ebaluasyon sa mga tinatanggap na datos ng Department of Health kung kaya't pinangangambahang humaba pa ang naturang talaan. Mula noong December 21 hanggang kahapon, umabot sa 235 fireworks-related injuries ang napatala na at 42% mababa naman kumpara sa 403 kaso noong Disyembre ng 2024. Boga, 5-star at iba pang unknown firecrackers ang karaniwang nakasugat sa mga biktima. Samantala nakapagtala ang National Capital Region Police Office o NCRPO ng 147 firecracker-related incidents at 10 kaso ng indiscriminate firing sa Metro Manila nitong Pasko at Bagong Taon. Ayon sa NCRPO, nauwi ito sa pagkasugat ng 35 individual. Bukod dito naaresto ang 11 violators habang nakumpiska ang mahigit 1.4 million pesos na iligal na paputok at pyrotechnic items na winasak ng hanay upang masiguro na hindi na magagamit ng publiko. Kasabay nito kinilala ni NCRPO Director Major General Anthony Aberin ang kooperasyon ng publiko at iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa responsable at ligtas na selebrasyon ng holiday season. Nakapagtala naman ng Department of Health sa Cordillera Region ng 22 kaso ng firecrackers-related injuries sa nakalipas na holiday season. Ayon kay DOH Cordillera Chief Dr. Amelita Pangilinan, dumoble ang bilang nito kung saan 11 ang naitala sa mismong araw ng salubong lamang. Ang mga nasabing biktima na puro lalaki ay naputukan ng kwitis, boga at dynamite sa kanilang mga kamay at mata. Kaugnay nito magpapatuloy ang monitoring ng DOH sa ilang pagamutan sa probinsya hanggang sa Lunes. Samantala, nakumpiska ng Baguio City Police Office ang higit 100,000 halaga ng iligal na paputok mula December 1, 2025 hanggang kahapon. Samantala, umabot sa 15 na kaso ng indiscriminate firing ang naitala ng Philippine National Police sa buong holiday season. Ayon sa PNP, 4 dito ang kinakasangkutan mismo ng mga kapulisan, kabilang ang 1 police master sergeant, 1 police senior master sergeant at 2 ang patrolman. Mula sa nabanggit na bilang, tig-2 ang mula sa Ilocos Sur at Iloilo, habang tig-1 naman sa Isabela, Benguet, Manila, Surigao del Sur, Pampanga, Abra, Parañaque, Cagayan de Oro, Negros Occidental, Catanduanes at Batangas. 14 na ang naaresto ng otoridad habang 3 pa ang pinaghahanap kabilang ng isa sa mga pulis. Una nang nagbabalang si Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na mahaharap sa kasong kriminal at administratibo ang mga masasangkot na pulis at maaari itong humantong sa kanilang dismissal. 13 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, pumalo naman sa 76 na mga insidente ng sunog ang naitala ng Bureau of Fire Protections sa buong Pilipinas nitong pagsalubong sa bagong taon. Sa National Capital Region lamang umabot sa 46 na insidente ng sunog ang naitala ng Bureau of Fire Protection. Ayon sa BFP-NCR, 16 sa mga ito ay dahil sa mga paputok. Lahat naman ng ito ay mabilis na nakontrol at naapula sa pagtutulungan ng mga bumbero, volunteer brigade at mga residente. Samantala, iniulat naman ang ahensya na umabot sa 3,565 na mga sunog din ang naitala sa buong NCR nitong nagdaang 2025. Mas mababa naman kung ikukumpara ng 2024 na umabot sa 3,673 na mga insidente ng sunog. Umabot na sa 1,113 na kaso ang naitalang bilang ng mga aksidente sa kalsada sa holiday o nitong holiday season.
Mula sa nasabing bilang, 965 ang hindi gumagamit ng safety accessories. 135 ang dahil impluwensya ng alak, habang ang 787 naman ay aksidente sa motorsiklo na katumbas ng 71%. Ayon sa Department of Health o DOH, ang datos ay mula December 21, 2025 hanggang January 2, 2026. Mula sa 10 Sentinel Hospital na mas mataas ng 82% kumpara sa naitalang kaso noong nakaraang taon. Samantala, mayroon ng 7 nasawi kung saan 5 rito ay dahil sa motorcycle road crash habang 2 ang pedestrian. 15 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Good news sa mga motorista. Malaki ang posibilidad na salubungin tayo ng tapyas presyo sa mga produktong petrolyo sa unang Martes ng taon. Sabi sa DCRH ni Assistant Director Rodelia Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posible ang humigit kumulang sa 50 sentimos na rollback sa kada litro ng gasolina. Pamagit kumulang naman sa 15 sentimos kada litro ng diesel at 20 sentimos sa kada litro ng kerosene ang ibababa. Pero, sabi ni Romero, batay ito sa 3 araw lamang na kalakaran bilang walang trading kahapon ng bagong taon. Hindi pa niya kasama sa pagtaya ang operating cost ng mga oil company at iba pang premium. Itutulak ang tapyas presyo ng geopolitical sentiment. Inaasang oversupply, mahinang demand expectations, lalo na sa major consumers gaya ng China at polisiya ng Organization of the Petroleum Exporting Countries or OPEC. Dinagsa ng mga deboto naman ng Itim na Nazareno ang Quiapo Church sa unang Biyernes ng 2026 para sa tradisyonal na lingguhang misa. Bandang alas 4 pa lamang ng madaling araw ay marami ng tao sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazarene. 1 oras bago ang misa sa alas 5 ng umaga. Sa kanyang homily, sinabi ni Reverend Father Paul Medina na bagamat tapos na ang Pasko, mahalaga na manatiling buhay ang diwa nito sa bawat Pilipino. Ang First Friday Mass ngayong 2026 ay bilang tanda din ng paghahanda para sa inaabangan na traslasyon ng pista ng Itim na Nazareno sa January 9. Samantala, bawal na simula pa kaninang umaga ang e-trikes at e-bikes sa major thoroughfares ng Metro Manila. Ito ang inanunsyo naman ng Land Transportation Office, 1 buwan mula nang ipagpaliban ang implementasyon ng ban sa light electric vehicles noong Disyembre. Ayon sa LTO, bawal ang e-trikes at e-bikes sa EDSA, C5 Roads, Rojas Boulevard at Quirino Avenue hanggang sa Magallanes South Luzon Expressway. Layunin ng hakbang na masiguro ang kaligtasan at maayos sa trapiko sa mga pangunahing lansangan sa Kalakhang, Maynila. Pinaalalahan na naman ng LTO na ang mga lalabag sa ban ay papatawan ng multa at i-impound ang kanilang e-trike at e-bikes. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police kung mayroong iisang smuggling network sa likod ng nakumpiskang 2.6 billion pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo sa Batangas at Malabon. Unang nadiskubre ang 1.5 billion pesos na halaga ng hindi rehistrado na mga sigarilyo sa Batangas. Nitong umaga, bisperas ng bagong taon. Kinagabihan naman ay nabisto ang 1.1 billion pesos na halaga ng mga sigarilyo sa isang warehouse sa Malabon. Nakikipag-ugnayan na ang PNP sa Bureau of Customs at iba pang law enforcement at intelligence agencies para matrace ang pinagmulan ng bulto ng mga hindi rehistradong sigarilyo. Patay sa operasyon ng mga pulis ang suspect sa paghahagis ng granada sa Matalam, Cotabato sa pagsalubong ng bagong taon. Kinilala ang pinaghihinala na isang alias Khan. Ayon sa Matalam Police, nanlaban ang suspect sa mga arresting officer kung kaya't siya ay pinagbabaril hanggang sa mapuruhan. Nabawi mula sa suspect ang isang caliber 45 na pistola habang natagpuan naman sa lugar ang ilang basyo ng bala para sa nabanggit na kalibre. 22 ang nasugatan sa barangay Dalapitan sa bayan ng Matalam ng hagisan ng granada habang kasagsagan ng pagsalubong sa bagong taon. Pinaghahanap na ng mga otoridad ang isa pang suspect sa naturang pagpapasabog. Ikinasang manhunt naman laban sa 2 South Korean fugitives na tumakas mula sa detention facility ng Bureau of Immigration sa Muntinlupa City. Target ng operasyon ang 32-year-old na si Lee Jing-yu at Yang Hee-jun na 44 years old. Ang dalawa ay pumuga sa warden's facility ng BI habang pinoproseso ang kanilang deportasyon. Si Lee ay wanted sa kanilang bansa dahil sa drug smuggling at naaresto sa Pasay City noong November
17 dahil sa kaparehong kaso sa Pilipinas noong 2024. Samantala si Yang ay nadakip sa Angeles City sa Pampanga noong 2022 dahil sa pagiging undesirable at undocumented alien. Siya ay pinaghahanap din sa South Korea dahil sa patong-patong na asunto at nasangkot sa pagtatangka na magpuslit ng droga sa detention facility noong 2022. Hinarang naman sa Ninoy Aquino International Airport at pinagbawalan na makapasok ng bansa ang 2 dayuhang pugante noong Huwebes, January 1. Nakilala ng Bureau of Immigration ang dalawa bilang sina Batulga Ganbold, Mongolia National at Erkan Mutlu, Turkish National. Ayon sa BI, inalerto ang mga immigration officers sa pagdating ng mga dayuhan sa pamamagitan ng Advanced Passenger Information System. Sabi ng Bureau, nagbibigay ng advanced intelligence information ng APIS na nakakatulong naman upang matukoy ang high-risk passenger bago pa man ang kanilang arrival. Si Gambold na galing ng Vietnam ay may warrant of arrest sa South Korea para sa kasong may kinalaman sa droga, habang si Mutlu naman na galing ng Japan ay tumakas ng Turkey dahil sa mga kasong sexual exploitation at prostitution. Nakararanas ng pagulan ang malaking bahagi ng bansa ngayong Biyernes, epekto ng northeast monsoon o amihan o shear line at warm easterlies. Ayon sa Pag-asa, ang shear line ay magdudulot ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms sa western Visayas, Albay, Sorsogon, Masbate, Romblon, Palawan at northern Samar. Patuloy namang maapektuhan ng amihan ng Metro Manila, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, natitirang bahagi ng Mimaropa at Bicol Region na magdadala ng maulap na panahon na may pag-ulan. Sa Ilocos Region, inaasahan ng maulap na kalangitan na may mahihinang ulan dahil sa amihan. Samantalang natitirang bahagi ng bansa ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o thunderstorms dulot ng easterlies. 21 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, tinatayang babagsak pa ng mas mababa sa 7.5 degrees Celsius ang temperatura naman sa ilang bahagi ng bansa ngayong Enero. Ayon kay Ana Lisa Solis, Chief ng Pag-asa Climate Monitoring and Protection Section, kabilang sa inaasahang makararanas ng matinding taglamig ang Cordillera Administrative Region. Batay sa record, naitala sa 6.3 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura sa kasaysayan ng bansa. Nararamdaman sa Baguio City simula pa noong 1961. Samantala, ang lowest temperature nung nakalipas na taon ay naitakda naman sa 9.4 degrees Celsius sa La Trinidad sa Benguet. Naglabas ng notice to airmen o NOTAM ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP para sa mga flight malapit sa Bulkang Mayon. Saklaw ng NOTAM ang airspace mula ground level hanggang 11,000 feet at epektibo mula January 2, 8:55 ng umaga hanggang January 3, 8:55 ng umaga. Pinapayuhan ng CAAP ang mga flight operator na iwasan ang paglipad malapit sa bulkan na nananatiling nasa alert level 2 o increased or moderate level of unrest. Sa kaugnay na balita, naka-heightened alert status ang Philippine Coast Guard, partikular sa Bicol Region. Kasunod ng pagtaas sa alert level 2 status ang Bulkang Mayon. Sa panayam ng DCRH, sinabi ni PCG spokesperson Noemi Cayabyab na nakaantabay na ang kanilang mga tauhan sakaling kailanganin ng search and rescue operation at iba pang serbisyo. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan ng PCG sa mga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at iba pang ahensya para sa deployment ng resources. Pakinggan natin si Cayabyab. Yes, mamay, tama po kayo no, sa direktiba po ng aming komandante na si Admiral Ronnie Hilgaban. Ang lahat po ng deployable response groups sa area po ng Bicol, particularly sa Philippine Coast Guard po, ay nakataas na po ng heightened alert status in preparation po ito sa pagdedeklara ng alert levels 2 status ng Bulkang Mayon. So lahat po ng ating mga assets at mga resources po ay naka-standby at naka-activate na po upang magsagawa po kung kinakailangan ng search and rescue operation, kasama po yung humanitarian assistance at pag-evacuate po ng ating mga kababayan kung kinakailangan na po.
Balansyado. Mahigit 2.7 na milyong pasahero na ang dumaan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX mula December 19 hanggang nitong bagong taon. Mababa pa ito ng halos 300,000 kumpara sa mahigit 3 milyon na inaasahan hanggang sa January 5. Ayon kay Jason Salvador, Corporate Affairs and Government Relations Director ng terminal, mahigit 105,000 na ang bumuhos na mananakay ngayong araw pa lamang. Sa weekend hanggang sa Lunes, inaasahang dadagsa ang mga biyahero sa PTEX, partikular ang mga uuwi mula sa kani-kanilang lalawigan. Ilang biyahe na mula Bicol pa Metro Manila via PTEX ang fully booked o punuan na sa mga nabanggit na petsa, kabilang ang mga biyahe ng Philtranco, Amihan at Superlines. Ilan sa mga bus company ang nagbibigay ng pagsiguro na magdaragdag ng bus upang ma-accommodate ang mga chance passengers o walk-in nating mga kababayan mula sa mga lalawigan. Samantala, pinatitiyak naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang roadworthiness ng mga pampublikong sasakyan, partikular na ang unit ng bus. Ito ay dahil sa inaasahang milyon-milyong bilang ng mga pasahero ang babalik at pauwi ng iba't ibang probinsya ngayong weekend. Inatasan na ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II ang lahat ng mga regional directors na magsagawa ng inspeksyon sa mga bus at sasakyan para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Nagpaalala rin ng LTFRB sa mga pasahero naman na mag-ingat at sundin ang mga patakaran sa kaligtasan ng paglalakbay. Ito ay bahagi ng paghahanda ng LTFRB para maiwasan ang anumang aksidenteng magdudulot ng perwisyo sa mga Pinoy na nagdiwang ng Pasko at Bagong Taon. Umabot sa halos 1 milyong pasahero kada araw ang naitala sa mga paliparan sa bansa nitong Kapaskuhan. Ayon sa PNP Aviation Security Group o PNP AVSE Group, pumalo sa 160,000 hanggang 170,000 na mananakay kada araw ang dumaan sa Ninoy Aquino International Airport pa lamang. Sa kabila ng dagsa ng mga pasahero, idiniklara ng AVSE Group na mapayapa at ligtas sa naging paglalakbay ng mga Pilipino, lalo na sa malalaking paliparan. Matagumpay din ang implementasyon ng Ligtas Paskuhan 2025 na resulta ng heightened security posture, intelligence-driven operations at pinaigting na interagency coordination. Balansyado. 26 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, hinihimok naman ng Estados Unidos ang China na itigil ang military pressure nito sa Taiwan at lumahok na lamang sa makabuluhang dialogo. Sa pahayag ng US State Department na ibinahagi ng US Embassy sa Pilipinas, dumadagdag lamang sa tensyon sa Indo-Pacific region ng military activities ng China. Iginit naman ng US na suportado nila ang pagsusulong sa kapayapaan at stability sa Taiwan Strait at maaari maring tinutulan ng tinatawag na unilateral changes sa status quo, kabilang na ang paggamit ng puwersa at koersyon. Nagsagawa ng military drills ang China sa paligid ng Taiwan noong Lunes, December 29 kung saan nag-deploy sila ng mga tropa, warships, fighter jets at artillery kaugnay ng kanilang Justice Mission 2025. Nauna rito, tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na may mga nakahandang contingency measures ang pamahalaan sakaling sumiklab ang gyera sa pagitan ng China at Taiwan. Samantala, ibinida ng Malacanang na kumpleto na ang pamamahagi ng ambulansya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng 1,642 na syudad at munisipalidad sa buong Pilipinas. Ayon sa palasyo, mga ambulansyang ito ay may essential medical tools at supplies para agarang matugunan ang pangangailangang medikal ng mga residente, lalo na sa mga liblib at malalayong lugar. Sa mga nakaraang distribusyon ng patient transport vehicles, sinabi ng Pangulo na tuloy-tuloy lang ang pamimigay ng ambulansya sa pamamagitan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Anya, kapag nakumpleto na ang pamamahagi sa lahat ng lungsod at bayan sa buong bansa, ay pasisimula naman ang second round ng distribusyon, kung saan target naman ng malalaking lugar na nangangailangan ng karagdagang PTVS. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na lahat ng LGU ay makatanggap ng PTV, kaalyado man o hindi sa politika. Samantala, gusto naman ng mga Pilipino na tutukan ng pamahalaan ang pagpapababa ng presyo ng pagkain, paglaban sa korupsyon at paglikha ng mas maraming trabaho. Batay sa latest Pulse Asia survey na kinomisyon ng think tank na Stratbase, 38% ng respondent ang nagsabing ang mas mababang presyo ng pagkain ang dapat na unahin muna ng gobyerno.
Sunod ang pagbawas o pag-alis ng korupsyon na may 31% at ang paglikha ng trabaho at kabuhayan na nasa 21%. Ayon sa Stratbase, nakikita na ng publiko na magkakaugnay ang problemang pang-ekonomiya at korupsyon dahil direkta itong nakakaapekto sa presyo at bilihin, serbisyong pampubliko at oportunidad sa trabaho. Nangako naman si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ay pagpapatuloy niya ang kampanya laban sa korupsyon sa pamahalaan ngayong 2026 na tinaguri ang Year of the Horse. Sabi ni Lacson, dapat maghanda ang ating national leaders upang tugunan ang mas marami pang usapin ng katiwalian sa pagpasok ng bagong taon. Nagpasalamat naman ito sa pagtatapos ng 2025 dahil nakabalik siya sa serbisyo publiko at muling ang dating staff na kanyang kaagapay sa pag-expose sa mga issue kabilang ang pang-aabuso sa national budget. Umaasa si Lacson na kasalukuyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na sa 2026 ay mas marami pa siyang makakasama sa kampanya laban sa katiwalian. Balansyado! 30 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na ang unang bugso ng mga balita sa Balansyado. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balance! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap
hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Lamang na nais ko pong i-announce ngayong oras na ito, Pia, sapulan mo nga sa kwan. Ha? Nais ko pong ipabatid sa inyong lahat na bukas po ay birthday ng partner ko na si Karen Oyong. Laki ka. Kala ko naman kung ano. Tumayo na si Pia. Tsaka... Oo nga. Ano ba yan? Happy birthday, partner. Salamat, partner. T6 ka na, T6. Yes. T6 ka na. T6 na. Huwag yun ang tanongin ng tunay na kaidara natin. Pero T6 na ho siya, pero mukha pa lang siyang sweet 16. Wow! Doon naman tayo babawi. Hindi naman ho siya mukhang T6 na eh. At dahil dyan, partner, ay meron kang libreng spaghetti. Bukas. Bukas na. Sarado ho ang kahabaan ng Soto Street. Yung mula po dun sa may sinaradong hospital. At dito sa may Rose Boulevard. Dahil may malaking papiging ang aking partner. Naku naman. Uy, baka may mga pumunta mag-expect. Joke lang po yun. Bakit po si partner lang ang may spaghetti? Hindi, syempre. Hindi kakain si partner kung hindi kakain si Sophia, si Mina. Spaghetti lang palang gusto nyo. Madali lang yan. Yan tuloy. Dapat mayroon pa tayong fried chicken bukas. Wala na, spaghetti na. Yun lang sabi nyo eh. Happy birthday, partner. Salamat, partner. Ayan. Alam mo, wish you, ako lahat ng binabati ko ang aking... ano ang wish mo para sa lahat? Ang wish ko palagi good health. Ayun. Good health. Kaya pagkat kayamanan nito. Tama yan, oo. Tsaka alam mo ba na syempre tayo medyo habang tayo nagmamature na, ayan, yung mga gusto natin noon, ng mga kabataan natin, napapansin ko medyo iba na ngayon, 'di ba? Oo, mas medyo parang mas pangkalahatan na kasi yung gusto natin, hindi lang para sa sarili natin. relate na lahat tayo riyan. Pero para na rin sa mga kaopisina natin, kamag-anak, pamilya, 'di ba? Kabilang ka na ba ron sa ayaw na ng maraming argumento, ayaw na ng maraming usap, gusto na tahimik. Oh my gosh. Di ba? Ayaw na parang malapit na. Oo, no. Hindi ba? Parang mas gugustuhin mo na lang na sa halip sa day off mo ay lumabas ka at mamasyal at kung anong gawin mo ay sa bahay ka na lang magpahinga. Piling-pili na. Correct. Lalo ka na. Ang gwapo-gwapo ng boyfriend mo. Quiet time. Tuwing gabi pag uuwi ka, nakaabang na siya. Ang kulit naman kasi, baby pa kasi. Pero pag nagbinatayon, medyo mas makulit pa daw, rebelde. Nanay na talaga, no? Hindi. Ako ang nanay, for mom. Sabi siguro ng mga... Hindi nila maintindihan. Anong pinag-uusapan? Love life o ano? Si partner po ay mayroon po siyang
napaka-bibo at napaka-handsome na grabe. alagang ano ba yung aspin? Ano siya eh, oo, halo-halo eh, mix-mix eh, oo. Yeah. Pero guwapo. Oo. Guwapo ho talaga. Sabi, Oo. Lahat ng pag dinadala ko yan sa vet clinic tsaka sa groomer, head turner ba siya? oo, crush siya ng mga nandun. Hello, Pedro! Hello, Pedro! Ganun sila. Ha? Baka naman yung amo ni Pedro ang head turner. Hindi, mga babae yung mga staff dun eh. Crush siya eh. Anyway, happy birthday. Birthday din pala ni Ni Sir Nante, Sir Nante. ni Kabayang Nante Andrin. Ngayon Opo. naman siya. Ang isa sa aming makisig at magaling na sales executive din po sa DCRH sa NBC. Ano, ha? Okay, Kabayan, happy birthday. Sabi ni Kuya Kaloy Pascual, batiin, alam mo yun, sabi ni Kuya Kaloy, may pa 70 roses ka daw bukas eh. Wow, parang dibu lang. Tsaka 70 na sinaing na tulingan at 70 Wow, ang na sarap suman. nun. Pag pang Batangas talaga. Happy ha? birthday, Kabayan, ha? Talaga naman. Alam mo yung- Mapapabarik ng maigi bukas. Pag makakausap mo yung mga birthday celebrants ng January, natatawa ako. Kasi Bakit? pare-pareho kami ng mga iniisip. Una, sobrang grabe, pagod na tayo nung nakaraang rush ng December, tama, 'di ba? tama, Christmas and New Year. Pagod na. Pangalawa, sobra din yung gastos, 'di ba? Pero- aminin natin 'yon. Oo, maraming gastos. Pero may extension naman ng pagbibigay ng regalo sa inyo. 'Di ba? Oo. Diba? So, 'yun, 'di ba? Sobrang gastos, mga panregalo, mga handa, ganun. And then alam mo yung mga tao parang ayaw nila maki-birthday So, kung paminsan. nakalimutan ka, Kasi nagda-diet na daw sila. Kung nakalimutan ho ninyong regaloan si Karen ng Christmas at New Year, Tumatanggap pa po Ay, ako, pang-birthday na. birthday niya po tomorrow. Happy birthday po sa inyong lahat, Thank sa lahat you. ng mga nagdiriwang ng kaarawan. Di ba namin kayo maisa-isa? Happy birthday po sa inyo. Samantala, teka muna. Kung nandiyan na ba, pwede na ba nating makahuntahan si Ma'am Dana Sandoval ng Bureau of Immigration sapagkat meron nung dalawang baka nga hindi naman siguro pag nakakita kayo ng mukhang Koreano kaagad ninyo pong itatawag sa barangay o sa pulis meron ho kasing kuwan dalawang South Korean fugitives nakapuga ho dyan sa kuwan Sa may detention BI facility detention Oo, facility. Oo. sa Muntinlupa. Nako, ito hong si Lee Jing-yu at Yang Hee-jun. Magkakilala kaya to? Isang 32 at isang 44 years old. Alamin natin mamaya po sa Bureau of Immigration kung paano ito nakatakas at ito ho kaya bagay nahuli na. Nako, malaking kwan po ito, malaking batik po ito sapagkat supposedly hindi dapat sila matatakasan ng ganito. Pero wala namang there's no such thing as perfect system, partner. So, sa mga lahat may nagtatanong, flaws yan bakit sila naka-detain sa detention facility ng BI? It's because sila ay pinoproseso na yung kanilang pagbalik sa kanilang bansa for their deportation. Ibabalik na kasi meron din silang kinahaharap na kaso sa South Korea. Ito yung dalawang pumuga sa Warden Facility. At yung si Lee kasi partner matindi ang kaso nito, drug smuggling ito At November 17 ito na maaresto ho sa Pasay. Kaya medyo malaking usapin po ito sapagkat drug smuggling po ito. Ay, yung isa naman partner yung si Yang, mas matagal pala siyang pinaghahanap. 2022 kasi nung nadakip siya. So mas matagal na siya na nasa detention facility. 2022 pa nung petsa na ngayon. At dapat may managot dito. Hindi po pwedeng walang mananagot dito sa nangyari pong ito dahil malaking mancha po ito. Sa ating hustisya at lalo tigit sa mga biktima ng illegal na droga pagka itong nakatakas na ito hindi ho nahuli at pero sigurado namang hindi na makakalabas ang bansa ito malibang kung may mga katuktok na mga sindikato talaga ito at magbabackdoor ito pero for sure naman yung ating mga authorities ay alerted na for this but
hindi dapat magtagal na nasa labas ito, ha? Balansyado! Anyway, mamaya alamin natin ang panig ng BI sa bagay na yan. Samantala, yun hong Parañaque Integrated Terminal Exchange sa PITX ay ano ba, may nangangalahati na ba Noche kaya nakabalik galing sa probinsya, Noche, RH27? Henry at Miss Kaya, dagsana itong pasahero sa loob ng Parañaque Integrated Terminal Exchange. Patuloy ang pagdating ng mga pasahero sa loob nitong PITX. Halo-halo itong mga pasahero, Henry at Miss Kaya. Ang ilan dito ay nagpasko at nagbagong taon dito sa Metro Manila at papauwi na ng probinsya, habang ang iba naman ay nagpasko at nagbagong taon. Magkahalo ngayon ng probinsya. Magkahalo ngayon ng arrival at saka departure. Yes, oo. Ayan na. At yun nga ay as of 5 p.m. ang PITX o nakapagtala na ang PITX ng 143,217 na bilang ng pasaherong dumaan sa loob. Higpit pa rin na Henry at Miss Kay ang seguridad dito sa loob at labas ng PITX. Nakabantay pa rin itong mga kapulisan, maging ang K9 units at mga security guard ng PITX. Isa-isa pa rin tine-check yung kanilang mga bagahe, yung mga papalabas ng Metro Manila. Yan bang mga scanner na yan na dinadaanan, Noche, pag dumaan ba yan nai-scan na yung mga bag? Kasi kita ko dito sa pinapadala mong video, may mga nakakalampas na hindi naririkisa yung mga bag eh. Yung iba dinudut-dut lang ng stick eh. Tama ka dyan. Tama ka dyan, Henry. May mga scanner din ito. Dumaan dito sa X-ray. Yung itong mga pasahero at plus yung counter, yung counter ng pasahero, yung nagka-count ay binibilang din yung mga pumapasok sa loob. Habang yung itong aso, Henry, nakikita natin ngayon, umupo na bigla dahil sa dami ng mga pasahero na dumaan dito sa loob, pumapasok, namumula na yung kanyang ilong. Dahil na dito sa... Namumula pa lang ilong ng aso. So, amoy. Paano ikaw ba naman maghapon ng umamoy ng umamoy? Oo nga, kawawa naman. Dapat mag-break naman siya. Kaya yung sabi kanina, nung itong handler ng K9 dog, ang basta suspicious person, yung suspicious yung bagahe, saka lang nila inaano. Hindi, para tsaka... kahit papaano, makapagpahinga rin naman yung aso. At yung mismong tao, itong handler, Henry at Miss Kay, ay ano din marunong din sa saka partner, psychological Noche. Ang alam ko riyan, pag ang aso umamoy sa bagahe mo at biglang inupuan yung bagahe mo, yari ka, may laman yan. Tama ka na, Henry. Pero paano daw pag dog food yung laman ng bagahe? Naamoy na pagkain. Yun lang. Yung pala gutom. Ilabas mo yan dahil kakainin ko. Ayun, at least alam natin na na very strict and tight yung security diyan sa PITX. Pero Noche, ano ba yung na-monitor mo rin diyan na mga usual na problema pa rin ng mga pasahero natin? May mga daing ba sila? Ang dito, yung syempre yung mga prohibited items, meron pa rin mga hindi alam na bawal ipasok sa loob itong PITX. Yung mga ipinagbabawal na mga sharp objects, yung mga bladed... bakit nakapasok? Bakit nakapasok ka dyan? Di ba matulis ka? Yung taong matulis, Natigalgal si Noche. So kailangan siguro awareness na lang para sa mga pasahero. So ano pa, may mga nagrereklamo ba na kulang ng mga bus, hindi sila makabili ng ticket, hindi sila makasakay, ano ba? Dahil ngayon ay so far naman yung iba ay halos karamihan naman talaga dito yung mga galing ng probinsya. Yung mga galing ng probinsya at yung papalabas nitong PITX, may mga nakabook na rin silang ticket pauwi na ng probinsya. Kaya ano bang lang dito, Henry at Miss Kay,
yung mahabang pila lang dito, maabot ng second floor, yung pauwi ng Naik Cavite. Yung usual na mga pasahero na uuwi ng lalawigan ng Cavite. Dahil sa ngayon ay may nakikita tayo pila-pila ng mga pasahero yung mga uuwi ng Noche, ang mga bus dyan ay Luzon, Visayas, Mindanao, ano? Yes, tama ka dyan, Henry. Yung, pero ano? Pauwi ng probinsya. Meron din papuntang Davao dito, Henry. Papuntang Mindanao. At Luzon, tama, Luzon, Los Biminda, yung biyahe. Hindi ba may mga bus pa rin sa Buendia, sa Cubao, sa Sampaloc? Pero yung mga bus na yon, yung mga terminal ng mga bus dyan sa Buendia, sa Sampaloc at sa Cubao at sa Pasay, meron din sila mga bus dyan sa PITX. Halimbawa, yung DLTV, may DLTV rin dyan. Meron na DLTV, meron din. DLTV. Pero yung katulad ng nasa Buendia sa may Hilpuyat LRT station, ayun yung mga uuwi ng Laguna. Yung Laguna. Laguna at Batangas, Quezon. Yung Batangas, Quezon. Yun yung mga terminal. Yung terminal na yan, Henry, matagal nang inireklamo din ng mga motorista dahil nagko-cause ng traffic. Yung sinasabi na atras, abante. Hindi nga, pero sa Hilpuyat yan pero kung ikaw ay papunta ng Batangas at Lucena, pwede ka rin dyan sumakay. May mga biyahe rin dito, Henry, yung bus na papuntang Quezon na din. Meron din, ang pinakaano talaga dito ay yung biyahe ng Bicol region talaga. Meron ding biyaheng, yung Matnog, Olongapo, Dagupan, San Jose, Batangas City, Iriga, Birta, Legazpi madami, City. Yan, yung Pilar. Yan, napakarami. Bulan, Magamanok, Naga City, San Carlos City. Yan. Yun yung mga biyahe dito usual na pauwi ng Bicol region. Noche, nabanggit mo kanina na mas marami yung mga paparating galing probinsya, pabalik na dito sa Metro Manila kasi nga siguro babalik na sa trabaho, babalik na rin galing sa bakasyon. So, kumusta naman yung paglabas nila ng terminal? Usually kasi sa mga airports, 'di ba, medyo pila yung mag-grab ka, mag-in-drive, mag-pick up So, may mga rules diyan. Diyan ba nagkakaproblema ba o mahaba ba ang pila pag hintay ng taxi? Walang sasakyan? Paglabas mo dito ng PITX, galing ka ng probinsya, paglabas mo dito, meron din ng terminal dito papuntang Makati, papuntang Maynila. Meron na rin may mga shuttle din na halimbawa pupunta ka ng may mga jeepney din na papunta ka ng EDSA para sumakay ng bus. Meron din yung papuntang Quezon, Quezon City, papuntang Monumento. So, hindi naman nagkakaroon ng problema dahil marami din bumabiyahe ngayon na maghahatid ng... May mga kwan din, may mga van na may mga van din dito, Henry. Karamihan din dito. Papuntang probinsya. May mga palihim din, mga kolorum yung iba eh. Ay, nako! Mahirap yun. Yan ang dapat din bantayan dahil sa labas nitong PITX, may mga palihim na nag-aalok na bumabiyahe papuntang Bicol region. So yun yung halimbawa, ikaw, wala kang ticket, bigla kang umuwi ng probinsya, wala kang nakuhang book na ticket. Mahirap yan. Na kailangan mo makaalis agad. Yun, laban ka dun sa mga kolorum na sasakyan. Tatay, saan po kayo galing? Live po tayo sa DCRH. Saan po kayo galing? Sa Tuguegarao. Tuguegarao. Layo. Saan uwi nyo ngayon? Ito po. Galing kayo na Tuguegarao. Tapos, saan kayo pupunta? Tuguegarao. Pauwi ng Tuguegarao. Sa Cavite, uwi kayo na Tuguegarao. Dito na kayo sa Tansa nag-New Year at Pasko. Kumusta naman New Year nyo? Okay po. Okay naman. Sino ba batiin nyo? Ano ba sila? Naka-round trip ticket ba sila? Ayan. Taga Tuguegarao City ho kayo mismo? Hindi po. Wow. Cagayan. Ano pangalan ni tatay? Kunin mo yung pangalan ni tatay. Paratwaw. Ayan, si tatay. Ano pangalan mo, tatay? Pedro Pagonor. Ayan, Pedro, yan. Pedro Pagonor po. Ayan. Ayan, sige. Ayan, maghilo kayo, mag-Happy New Year kayo.
Ha? Yan, yan. Sabihin mo, Ano po ang Dani? oh. Dani Pagunuran. Yan. Ayun. Yan, Anong oras sila sasakay? Anong oras sasakay? Ano oras ang biyahe ninyo papuntang Tugigaraw? Alas 7 po. Alas 7. Alas Ano oras 7. kayo dumating dito? 1:30, so napaaga kayo. Napaaga po, sir, para hindi kami, tawag dito, Nagmamadali, hindi siksikan. magahol sa oras. Ayun. Pero- Pero sila dumating 1:30 pero 7 PM yung kanilang departure. Oo. Anong bus ang sasakyan? Yun, Victory Liner, Henry. Anong oras darating sa Tugigaraw? Mga anong oras? Ano oras darating sa Tugigaraw? Estimated lang, time of arrival. So 12 hours ang biyahe. Ayun, 12 hours ang 12 biyahe. hours? So parang Bicol din, ano? Dito Metro Manila, parang Bicol din, ano? So bukas na ng tama ba kung 12 hours? Bukas na ng... Bukas na ang dating ninyo. Okay, bukas na yung kanila. Okay, ingat po kayo sa biyahe. haba ng biyahe pala, Yan, mga no? Pagunuran na family na nag-Pasko at New Year dito sa Tansa, Cavite at Ilang taon na sila, nanay? Si tatay, ilang taon na sila? Ilang taon? Teka, tatanungin. Tatay, ilang taon po kayo, tatay? Ilang taon na po kayo? 57 po. Tapos si tatay? 57, bata pa. Tatay ninyo. Okay. Sino yung pinasyalan nyo sa Tansa? Ako po. Ikaw din pala. Ikaw, so naghahatid? Okay. So ikaw yung taga-Tansa, pinasyalan ka ni tatay. Sige. Ito yung tatay. Ingat po kayo sa biyahe, ha? Ingat po kayo sa biyahe. Ingat po kayo. Yan. Ingat po kayo, ha? Ingat po kayo. Sabi ng DCR's anchors namin. Okay? So yan, Henry, ang sitwasyon mula dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange Arts 27 na tinakas DZRH, una sa Pilipinas. Thank you, no, Chikaka. Sa alas 6 na po ng gabi, babalik kami ni Karen. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Miss Karen Ovio. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit Linis fantastic sa metal at plastic Number 1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid White Rose Papaya Wow White Rose White Rose Papaya Wow White Rose White Rose Papaya May glow up with White Rose Papaya White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan Hello, pahinga. Hello Pride Bar Blue ACS Bata pa lang ako, nakapokus na ako sa pagsasaka. Alam kong dito ako may pag-asang umasenso. Pero sa hirap ng buhay, muntikan nang di umusbong ang mga pangarap ko. Mabuti na lang, merong maasahang kaagapay sa pag-asenso. Madali lang mag-apply, malit pa ang interes. Kaya ngayon, ang mga binhing itinanim ko, unti-unti nang nagbunga. Panigurado, may anihing magandang kinabukasan ang ating mga susunod na henerasyon. Gaya ni Ginoong Giordani Cara, 2024 Land Bank Ulirang Magsasaka Awardee. Kaya mo ring pagyamanin ang iyong agribusiness sa tulong ng Land Bank AgriSenso Plus. Ang Land Bank AgriSenso Plus ay programang pautang ng Land Bank para sa mga magsasaka, mangingisda, SMEs at korporasyong nakapokus sa agrikultura. Land Bank AgriSenso Plus, kaagapay sa pag-asenso. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa pinakamalapit na Land Bank Lending Center sa inyong lugar. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms Amoy Cala, amoy good vibes Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana,
plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tips kung paano pagsabayin ang pag-work from home at pag-work out. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Para sa mga nanay na naka-work from home, jam-pack ba ang inyong schedule at nahihirapan ka ng isingit sa oras mo ang pag-workout? Narito ang ilang tips para ma-achieve mo ang iyong #body goals at the comfort of your home. Una, mainam ang pagkakaroon ng morning routine. Maglaan ng oras para makapag-ehersisyo bago magtrabaho. Gamit ang iyong yoga mat, simula ng araw sa pag-stretching. Bukod pa dyan, magkaroon din ng pair of weights or dumbbell malapit sa iyong work area. Habang ikaw naman ay nasa isang virtual meeting, i-consider ring gawin ang ilang arm movements or standing balances. At tuwing lunch break, huwag kalimutang maglakad-lakad sa loob lamang ng iyong bahay. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sasakyan. Paano kung wala kang private na sasakyan, di ba? Kinukumpis nga paan mo doon. Siyempre, kukumpis pwede ka bang ipadala? Siyempre, i-declare mo yun kasi yung laman. Pwede siguro, kaya malayo, malaki lang ibabayad mo. Yun lang. So, pero yun nga po, pagka pampublikong sasakyan po ang sasakyan natin, babiyahe tayo. Bawal po pero talaga siguro, yung mga patalim. Ako nananawagan ako sa pamunuan ng PITX at saka sa pamunuan ng mga bus. Baka pwedeng pihitin natin ng kaunti yung mga batakara natin sa ganyan. Halimbawa nga kasi kung ikaw ay nakabili ng magandang klase ng itak sa Bicol. Sa Bicol kasi partner, magaganda ang mga kwan dyan eh. Mga mahuhusay, mga panday dyan eh. Baka pwede naman kwan. Basta babalutin mo nang hindi makakataga, hindi makakasugat, tapos idideposito mo sa... Hindi pwedeng kasama mo sa bus eh. Hindi po pwedeng kasama mo sa upuan. Baggage, ano matawag doon? Mayroon sa ilalim ng bus. Ilalagay mo lang sa magandang sasakyan, tapos lalagyan mo ng pangalan, tapos yung konduktor may corresponding number naman. Halimbawa, yung itak mo number 2, ito yung number mo. Tingnan ko nga, how to transport. Kakabitan mo ng... Kasi para lang, partner, kasi kawawa naman yung mga nagsadya pa o nagpasadya pa, bumili para magamit lang sa kanilang panghahanap buhay. Pagkatapos hindi naman nila akalain na bawal o kung at kaya naman sila na magdadala, hindi naman para ipangtaga sa loob ng bus, talagang para lamang ho yan sa kanilang hanap buhay. So, i-adjust natin ng konti PITX, Kuya Jason Salvador. Baka pwedeng sa mga susunod din yung pagpupulong with the bus companies, partner. Ganun ang gawin natin. Basta significant yung gamit, wag lang baril, siyempre, wala naman, bawal naman talaga yon, yung mga paitak-itak lang na ganyan,
Ito, Diba? overland, talagang ang pagdala talaga ng patali may illegal in public. Hindi nga, kaya nga. Kasi ano siya, that's the general legality, sabi dito online. Pero, for example, farmers can carry a bolo on their farm. Di ba? But an average person carrying a tactical knife in the city could face issues. Hindi, ibig sabihin nga, yung pwede namang halimbawa si tatay, kagaya nung interview ni Noche, partner, o galing siya ng Cavite, nakabili siya ng magandang magarang itak doon sa silang. Di ba? Tapos iuuwi niyang pangtabas niya ng mais, pangtabas niya ng pilapil. Di ba? Balutin lang yun, partner, sa karton na magandang pagkakatali, tapos balutan ng kung ano pa may, ilagay sa sisidlan. Kailangan secure sa kaluban. Tapos i-deposit and concealed yung yung knife o itak. Pag sa shipping, pwede daw pag sa flight, balikbayan box. Kung overland naman, wala naman daw problema, basta gagamitin mo for personal or para sa trabaho, basta may lehitimo pong rason. Pero hindi ganoon ang orientasyon ng mga gwardiya riyan. Basta dumaan ka tapos at may itak ka, nakita sa scanner, bawal talaga, bawal. Kaya nga yung iba, pipili na lang nila na para maging hayaha yung kanilang biyahe, hindi na lang sila magdadala ng kahit pa nga tinidor, di ba? Na yung tinidor na hindi plastic, yung tinidor na stainless steel o ng silver, baka kasi tumunog yung scanner, di ba? Oo, kasi napaka-importante ng mga kagamitan yan sa mga magsasaka, partner. Yun lang naman. At sana'y ma-adjust ng konti. Para lang. Ito sa mga magsasaka at magbubukid natin, mangingisda man. Oo, pero siyempre, bawal naman ang sibat. Ang laki naman nun, di ba? Oo. Nakakatakot yun. Basta kailangan lehitimo lang yung pagdala mo nun. Isa ka bang magsasaka? Isa ka bang, yung iba yung para sa sports? May kakilala ko na talagang nag-away sila nung konduktor at saka nung dahil doon? Hindi, vendor. May vendor partner na kung bakit naman nagtatrabaho ng legal yung vendor. Di ba? Tapos magtitinda lang siya sa loob ng bus. Ayaw namang ayaw papasukin ng konduktor sa bus. Yung vendor? Nag-vendor, oo. Anong binibenta niya? Nadaanan ko, in-interview ko. Sabi ko, ano ba nangyari? Bakit makikipagsuntukan kayo riyan sa konduktor? Sabi ako, kayo nagtatrabaho ng legal. Ito kayo nagbebenta lang na rin aking kalakal sa loob ng bus. Ayaw ako ang papasukin . Mukhang prerogative kasi ng driver tsaka ng konduktor kung pwede po kayong pagbentahan. Kung pwede kayo kung papayagan kayong magbenta sa bus na kanilang sinasakyan. Ano bang inyong ilalako sa loob ng bus? Pwede naman na rin, hook ako? Di ba papag? Papag? Hindi mo ba alam yung papag? Ano yun? Katre. Hindi ko rin alam yun. Naku, sayang ang joke ko. Hindi mo alam. Hindi alam na yung papag. Katre, hindi mo alam. Hindi. Hindi mo rin alam ang papag. Ang alam ko papag yung tira-tira . Hindi. Tama ba? Pagpag yun. Pagpag. Iba na ang henerasyon. Hindi kita na Tito joke. Yung katre. Sorry, Tito Henry. Nakakapunta ka sa mga resort, di ba? Nakakakita ka sa mga resort. Titingnan ko sa resort? Yung mga bed na kawayan. Okay, gets. Sobrang laki, hindi siya kakasya sa bus. Anak ng katre, hindi pala alam ito yung joke na yun. Sorry. Sige na. Wala Wala maawa naman kayo sa partner ko. Sorry. Yung script kasi galing kay Wina. Hindi naman pala obra kay Karen yung script na yun. 13 minutes after 6 o'clock. Teka muna, mayroon daw hong gustong magpadeklara na ang Enero ay National Farmers Day. Speaking of farmers. Tama-tama ito. Balita mula kay Raymond at Paz, Enero 22, gustong ipadeklara ni Senator Loren Legarda na National Farmers Day. Balita mula kay Raymond at Paz. Raymond! Panahon na upang bigyan ng isang araw kada taon ng mga magsasaka sa bansa na kilalanin ang kanilang mahalagang ambag sa ating lipunan.
Ito ang paniniwala ni Senator Lauren Legarda kasunang inihain na Senate Bill 1265 upang gawing special working day ang Enero 22 para sa mga magsasaka at tatawaging National Farmers Day. Sabi ni Legarda, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga magsasaka sa food security ng bansa dahil sila ang nagpapakain sa buong bansa at ang sektor ng agrikultura ang nagbibigay ng lakas at kabuhayan sa milyon-milyong Pinoy. Ngunit sa kabila nito ay karamihan sa mga magsasaka at mangingisda ay kabilang sa mga mahihirap na sektor. Ang mga magsasaka din ay patuloy na humaharap sa banta ng climate change at natural calamities pero nanatiling tahimik na frontliner sa pagtiyak ng food security ng bansa. Dagdag pa ni Legarda na sa pagitan ng pagdeklara sa Enero 22 bilang National Farmers Day, ma-institutionalize ang sama-samang pagkilala sa sakripisyo ng mga magsasaka. Magsisilbing paalala rin ang nasabing araw para sa mga ahensya ng gobyerno, local government units, mga pribadong institusyon at komunidad na magsulong ng mga kinakailangang programa para suportahan ang mga magsasaka at mga mangingisda. Ito si RH28, Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond Dadpaas. Ayan, maraming salamat din kay Eduardo Narvaez and Maurice Valera. Ka-henerasyon niyo po si Ka Henry. Gets niyo yung joke. In English niya Ma'am, wooden bed po yun. Thank you. Papagbayan, tinatanong ni Maurice. Pati si Maricel Matote Pagunaran. Ayun, sabi, Sir Henry, natawa naman kami sa joke mo. Ha ha ha. Mapalubag loob. Thank you po. Samantala, puntahan naman natin ang ating mga probinsya. Eastern Visayas naging mapayapa sa pagsalubong ng bagong taon ayon sa Philippine National Police. Para sa mga detalye, balita mo yan RH32 Jimmy Angay-Angay. Mapayapang Eastern Visayas sa pagsalubong ng bagong taon. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Kapoy. Ayon kay General Kapoy, walang casualty na nangyari kahit na may 14 na mga firecracker-related incidents. Ang mga kapulisan ay nakaresto naman ng 43 individual na lumabag sa mga municipal ordinances. Wala ring nangyaring sunog dahil sa firecrackers o pyrotechnic devices. Walang na-record na indiscriminate firing o stray bullets sa Eastern Visayas. Simula sa Disyembre 16 taong 2025 hanggang sa Enero ngayong taon, ang Police Regional Office 8 ay nag-deploy ng 2,500 PNP personnel sa buong region para sa seguridad sa mga major thoroughfares, transport terminals, commercial centers, mga convergence areas at sa mga simbahan. Samantala, 478 na mga PNP personnel ang itinilaga sa mga syudad at mga bayan at 255 naman itinilaga sa designated areas para sa community fireworks display, 233 sa firecracker zones. Pinuri naman ni General Kapoy ang mga kapulisan sa kanilang dedikasyon sa trabaho sa pagbintin ng seguridad sa Eastern Visayas. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito pa, partner. Thank you, Jimmy Angay-Angay. Baka naman siguro itong ikukwento ko sa iyo. Makarelate na ako. Makakarelate na. Sige. Minsan, nagbiyahe rin ako nung kinakabahan ako. Nung umuwi ako ng probinsya. Pagsakay ko ng bus, di siyempre, mga vendors din yan mga vendors. Alam mo naman, kanya-kanya ng gimmick yan. No? Umuuna, umakyat yung isa. Ay, singaling. Alam mo ba yung singaling? Alam ko na yung singaling. Alam mo yung singaling? Masarap yun. Yung parang anong tawag doon, partner? Parang French fries pero Filipino version. Maliit na lumpia. Tawag ko doon, maliit na lumpia. Hindi nakakatanggal ng pasta. Singaling. Maya, partner, may sumakay din. Vendor din. Oo. Itlog ng pogi. Sabi ko, teka muna, anong itlog ng pogi? Yung pala, itlog ng pugo. Para makuha lang yung atensyon. Kanya-kanyang style. Kanya-kanya. Singaling. Itlog ng pogi. Siyempre, tingnan yung mga tao. Nay, misi, silan pong itlog ng pogi gusto nyo? Sa mga babae lang yung binibentahan niya. May sumakay ngayon. Nasa labas pa lang, sumisigaw na. Ay, wow. Partner, paakyat pa lang. Tumitira na.
Shabu! 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 Naku, anak ng baka. Ngayon, bakit? Lahat Oo, yan. na-shook lahat. Lahat nagkatinginan. Shabu talaga. Ay, shabu! Shabu kayo riyan! Shabu kayo riyan! Ako, maya-maya may sumigaw na sa likod. Anong siya, boss? Ay, pulis. May sumakay palang pulis. Hala. Ay, sir, ano po ito? Shabaw ng buko. Ang bilis Takot si Kuya. Natawa ka ba, Wina? Ayan. Oo. Yan ang sabi nila. yan ang sikreto kapag walang matawagan. Stretching. 1, 2, 3. Stretching. Kaya shabaw ng buko. Pag huwag kayong magagalit. Shabaw ng buko. Biglang may sumakay at ang sagas ang sigaw ay shabu. Kuwan lang yan. Shabaw ng buko. Pero yung pulis talaga di ba? Pero ang tanong ko naman sa iyo ngayon, bakit ba tinatawag ang isang pagkain na shabu-shabu? Oo nga, no? Hindi yun Masarap yun. Bakit tinatawag na shabu-shabu? Masyabaw. Baka dahil sa shabaw. Sa shabaw. Diba? Ano yung bu? Baka shabaw ng buko yung pinapakulor. Hindi mo naman buko yung shabu-shabu, gulay tsaka fishball lang yung nandun. Ang sarap. Naku, bigla ako nagutom. Parang gusto ko mag-shabu-shabu. Mas healthy yun. Samantala, thank you Jimmy Angay-Angay. Samantala, higit sa 70 milyong halaga ng illegal na droga na kumpiska naman ng PNP Region 1 sa isang buwang operasyon noong Disyembre ng 2025. Balita mula sa Pangasinan ni Freddy Fajardo. Freddy! Nakumpiska ng Police Regional Office 1 ng kabuuang 70,465,890 pesos na halaga ng illegal na droga sa nakarang buwan ng December 2025 matapos magsagawa ng 127 anti-illegal drug operation na nagresulta ng pagkaaresto ng 126 individual na sangkot sa illegal na aktibidad sa mga operasyong nabanggit. Nakumpiska ang 796 na gramo ng shabu, 525.58 na gramo ng pinatuyong dahon ng marijuana, 323,350 peraso ng marijuana plancha at 8,000 peraso ng marijuana seedlings. Bilang bahagi ng operasyon, matagumpay na binuwag ng magkasanib na puwersa ng iba't ibang unit ng kapulisan ng 57 plantation ng marijuana na sumasaklaw sa may kabuwang 64,576 metro kwadrado ng mga kabundukan sa Barangay Danak at Likugan, Sugpon, Ilocos Sur. Isinagawa ang operasyon sa loob ng 4 na araw mula December 9 hanggang December 12 ng Sugpon Municipal Police Station, katuwang ang iba't ibang ahensya ng kapulisan at PDEA Pro 1. Sa naturang operasyon, 283,400 fully grown marijuana plancha at 8,000 seedling ang sinira at winasak na may kabuang halaga na 57 million pesos. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Arista Pitago-ulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Samantala, sunog sumiklab sa Davao City, isang bahay tinupo. Kagaling sa Action Radio Davao, June Soter, ibalita mo yan, June. Itinuturi na unang sunog ang naitala sa Davao City ngayong 2026. Ang insidente naganap sa Leon Maria Guerrero Street, Barangay 30, madaling araw ng Enero 2, kung saan isang bahay ang tinupok ng apoy ngunit walang nasawi o nasugatan. Ayon sa Davao Central 911, banda alas 3:32 na madaling araw na matanggap ang ulat hinggil sa sunog sa tirahan ng 66 anyos na si Emilio Miguel Oy. Agad responde ang mga pulis at mga unit ng Bureau of Fire Protection kasama mga fire volunteer upang apulahin ng apoy. Batay sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection Region 11, nagsimula ang sunog banda alas 3:14 na madaling araw, nakontrol ang apoy dakong alas 3:59 ng umaga at tuloy ang idineklarang fire out bandang alas 5:03 ng umaga. Lumalabas sa paunang investigasyon na depektibong linya ng kuryente ang pinagmulan ng sunog. Patuloy pa rin tinataya ang halaga ng pinsala habang tiniyak ng mga otoridad na walang naitalang casualty sa insidente. Ito si June Soter para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June Soter. Gusto mo pa ba ng kwento? Tito joke pa rin. Gusto mo ba marinig yung kwento ng magkakapatid na pangit na may nililigawang maganda? Ay, wow. Ilan sila magkakapatid? 3.
So kung may kompetensya sa magkakapatid. Tatlong lalaki, kung bakit ba Tatlong naman? pangit na lalaki. Pero magkakapatid. Okay. Pero may napusuan sila sa kabilang barangay na na magandang babae. Sa kabilang barangay. Nagagawa nila sa kabilang barangay. Hindi sila magustuhan kahit sino sa kanila magkakapatid. Bakit? Dahil talagang medyo hindi talaga hindi sila pinagpala ng kagandahan lalaki. Okay. Minsan nadaanan sila ng isang diwata na hindi diwata, nadaanan sila ng ermitanya na umiiyak yung tatlong magkakapatid. Umiiyak silang tatlo. Oo. Sabi nung ermitanya, bakit ba kayo umiiyak tatlo? Kasi inang kami may malaking problema itong itsura namin, wala akong mapaibig sa amin. Sabi gano'n. Okay. Tutulungan ko kayo. Bigyan nyo lang ako ng maiinom. Ay, naawa si Ermitanya. Dahil ako'y malayo pa ang pinanggalingan at ako'y malayo nauuhaw pa ang nauuhaw. Bigyan ng tubig. Okay. Anong klaseng tubig? Pinagtimpla pa ng juice. Kaya ko, distilled ba yan? Sparkling water ba? Bumili pa ng yelo yung Ay, isa. wow. Nag-effort talaga. So, hindi shabu-shabu yan. Hindi shabu, Tapos shabaw ng buko. Tapos juice. sabi nung ermitanya, doon sa banda-banda ron, humukay kayo ng hanggang tuhod. Lupa, hukay nila hanggang tuhod. Okay. Masunurin, tatlo hukay agad, ang bilis. Hukay na hanggang tuhod. Tapos nung makahukay, anong susunod namin gagawin? Sabi nung sa huwag kang tumawa kasi inuunaan mo yung joke mo Sabi nung ermitanya, ganito, tumakbo kayo simula rito, tapos dumiretso kayo dun sa hukay. Pagkaahon ninyo, isigaw ninyo kung sinong artista ang gusto ninyong kamukha. Ay, wow! Okay. Basta kung sinong mabanggit ng inyong bibig. Okay. Yun ang inyong magiging kamukha. Ay, wow. O din na-excite yung magkakapatid. Chance na nila maging gwapo. Una yung bunso. Takbo. Pagdating tumalon sa hukay, pag-ahon sumisigaw. Piolo Pascual. Ay, wow. Gwapo. Piolo Pascual. Piolo. Yung pangatlo pangalawa muna, di ba? Yung pangalawa panganay. Ikaw naman. Ay, di, sabi mo bunso. Yung susunod. Ikaw naman, bukas na lang siguro ito. Tapusin mo na kasi may isa pang report si Danny Kumilang. Yung pangalawa, takbo-takbo. Nakarating sa hukay. Pag-alsa sumigaw. Anong sigaw? Brad Pitt! Ay, wow! Foreigner! Taray! Level up! Okay. Pwede. Ito nga yung pangatlo, yung kabunsuhan. Sige. Takbo-takbo. Wala pa sa hukay nadapa! Tapos, ano yung sinigaw niya? Ay, magugulatin. Ano sinigaw niya? Oy, sabi mo, hindi tayo maaano dito maki-KBP dito Ay, magugulatin. Nakaw, nung dapa iyak na ako. Iba ang nasabi. Ano nasabi? Ala, hindi pag-akyat pag-akyat galing sa hukay, iba ang itsura. Ano yung itsura? Mukha pa rin ba siyang tao? Sa Lunes na. Parang alam ko na. Si Danny Kumilang na tayo. Sunog, sumiklam. Tapos na. Si Danny, ako na. Most wanted person sa Region 3 na may kasong statutory rape na dakip sa Bataan, RH37. Danny Kumilang, ibalita mo yan, Danny. Matagumpay na naaresto ng Limay Municipal Police Station ang isa sa most wanted person sa Region 3. Kaninang alas 11:50 ng umaga, Enero 2, 2026 sa kabaan ito ng Capricorn Street, Barangay San Francisco, Limay, Bataan. Ang operasyon ay pinanguna ni Police Major Jimmy Albert Dicen, hepe ng Limay PNP. Ang suspect na naaresto ay kabilang ito sa most wanted person sa Central Luzon na nakatala bilang top 5 ng rehiyon, ng Pro 3, top 2 ng probinsya ng Bataan, PPO, at top 1 naman sa municipal level ng Limay. Isinagawa ang pag-aresto sa suspect sa bisa ito ng warrant of arrest para sa 2 bilang
ng statutory rape na inisyu ng family court ng Maribeles, Bataan at walang inirekomendang piyesa. Naging matagumpay ang operasyon ng 5 MPS sa pamamagitan ng target intelligence at sa tulong na rin ng iba't ibang unit ng PNP sa Bataan. Hinihikayat naman ng 5 PNP nila Police Major Jimmy Albertisen ang publiko na patuloy na makipagtulungan sa kapulisan sa pamamagitan ng pag-uulat ng anumang krimen o kahinahinalang gawain upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa komunidad. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Danny. Samantala, mapalad tayo. Sumagot pa rin si Ma'am Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration, para lamang ma-update tayo doon sa kaninang binabanggit natin partner na nakapuga na Dalawang South Korean fugitives. Masailan ho kasi ang kaso ng isa kasi the drug smuggling, ano ho. Kaya dapat malaman natin ang status nito at ang update natin dito. Alright, sige. Do we have Ma'am Dana on the line? Ihabol natin. Attorney Cap, pahiram lang kami ng ilang minuto. No? Ma'am Dana, magandang hapon po sa inyo. Pasensya na kayo, abalahin namin ang inyong bakasyon, ha? Happy New Year po, Ma'am Dana. Happy New Year. Happy New Year po sa inyo. Opo. Ma'am, yung dalawang Koreano, ano po ang update na po roon doon sa nakatakas? Yes, ngayon po currently nagagawa pa po ng manhunt doon po sa dalawang Korean nationals na yon that were able to leave yung kanilang facility diyan po sa Muntinlupa, ma'am. Ma'am, paano nakatakas po ito? Sila hubay under the what? Kumbaga sa Muntinlupa, nasa maximum ba sila? Security? Paano ba? Actually po ang ating facility hindi po sa kulungan per se. But Parang detention facility lang po siya, ma'am. Tama po ba, ma'am? Ma'am Dana? Napuputol si Ma'am Dana. Hello? Nawala. Reconnect natin. Sige, try to reconnect. Pakwento lang natin ng bahagya bakit, paano nakatakas. Para baka nagbibiyahe si Ma'am. Oo nga eh. Whatever. Oo. Ayun, Ma'am Dana, okay na po ba? Nire-establish ang connection para lamang makuha natin yung kwento. Sige. Calling ulit. Hintayin na lang siguro natin. Ma'am, paano pa uli nga sila nakatakas? Would you mind? Ano po ang report sa inyo? Anong nangyari? Bakit po sila nakatakas? Ma'am Dana? Hello? Yeah, ma'am. You're on air. Sorry na naputol po tayo. Ma'am, ano po uli ang report sa inyo? Bakit po paano sila nakatakas? Nako. Yung signal. Hello? Nasaan ba siya? Bakit narinig ko nagsasalita pero hindi pumapasok? Oo nga eh. Baka mobile o gumagalaw si Ma'am Dana or nakabiyahe. Yeah. Sayang. Sige. Hello, ma'am? Sige. While we are waiting for Ma'am Dana, baka pwedeng... yung report na lang muna ni Don Carlos, balitang foreign muna tayo. Andiyan na ba? Pero take muna. Baka calling sa isang line eh. Opo. Sige. Are we okay now? Kasi nasa sila, yung kulungan kasi, baka ang iniisip natin yung parang may rehas na Hindi. Pag detention facility kasi, partner, parang transient lang, parang may bed yun, of course, tutulugan, may CR, pero very bare necessities lang naman. Hindi rin naman parang hotel po ito. May security mahigpit din. Yun lang. Kasi pinoprocess sila for their deportation. May mga kanya-kanyang kaso po kasing kinasasangkutan to. Sige. So, kailangan nilang i-deport pauwi sa kanilang bansa. Baka last chance, sige, bigyan natin para makuha na natin si Ma'am Dana. Okay? Sige. Tawagin muna namin si Don Carlos Samantala. 17 katao nasawi sa nangyaring flash flood sa Afghanistan. Don Carlos, Don? Nasawi ang halos 17 katao at nag-iwan ng 11 sugatan sa nangyaring flash flood sa bansang Afghanistan nitong Huwebes. Kabilang sa mga ito ang isang mag-anak na may 2 bata kung saan gumuho ang bubong ng kanilang tinitirhan.
Ayon kay Muhammad Yusuf Hamad, tagapagsalita ng Afghanistan National Disaster Management Authority o ADMA, lubos na naapektuhan ang bawat buhay sa lahat ng rehiyon. Dagdag pa ni Hamad, nasawi rin ang mga alagang hayop sa urban at rural communities at nasa higit 2,000 pamilya ang apektado. Nakikipag-ugnayan na ang United Nations at iba pang humanitarian groups para matulungan ang mga nangangailangan sa nasabing bansa. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan. Ma'am, thank you, Don. Ma'am Dana, pasensya na kayo. Balik po tayo ulit. Ma'am Dana? May problema. Okay, sige. Anyway, salamat po ng marami sa inyo, Ma'am Dana. Let's try. We don't have... Ay, yeah, ma'am. Opo, you there? Hello? May problema tayo. Sige. Anyway, siguro pasalamatan na lang natin si Ma'am Dana pagkat medyo nahihirapan tayo makapasok sa linya. Samantala, sumayin nyo na po ang kalipunan ng mga balita sa balansyado ngayong araw na ito na ng Biyernes. Ikalawang araw na sa buwan ng Enero taon 2026. Marami pong salamat sa inyong lahat. Para tayo laging pagpalain, ang aming habilin palagi sa inyo ng aking partner, Help is a wealth. Ako po si Henry Uri. At susunod na po ang usapang legal si Attorney Cam. Ang topic niya, paano ba ang computation ng overtime at double pay ngayong holiday? Very interesting po ito. Makinig po, susunod na po siya sa usapang legal. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Bye! Bye! Balansyado. Amoy forever.